Mapagpalang araw mga ka-family. Thank you so much for dropping by. God is super good. Nakapag-share ako ng gospel sa aking workplace. Overjoyed ako. Although dalawa lang yung na-sharean ko ng gospel. Marami kami sa office pero kanina dalawa yung nakasabay kong kumain. So I just used that opportunity yung lunchtime ko na makisalamuha sa office mates ko para makausap ko sila. I was praying na eventually maging mapag-usapan namin yung gospel, so about kay Jesus. Hindi ko akalain na ganito kabilis si Lord kumilos sa aking workplace na nakapag-share agad ako ng gospel unexpectedly, kasi itong napag-usapan namin was about pain and past. Actually, nakaka-humble and nakaka-humiliate kasi ako yung pinakabata doon sa office namin, sa workplace namin, kasi halos sila, mga 50 plus, 40 plus, mga ganon. Pinakamatanda sa amin is 70s. So, early 70s yung pinakamatanda sa amin. So, nakaka-humiliate na bakit ako pa yung pinakabata pa yung yung gagamitin ni Lord to share the gospel. Pero dahil nga ako lang yung Christian doon sa workplace ko, God used me to share the gospel, to spread the gospel sa aking workplace. Yung isa kong nakasabay kumain kanina, meron siyang pain from last week, and shinare niya yun about marriage, and hindi ko na syempre makukwento dito yung yung mga specific details, but God moved so mightily na parang sa akin pa sila nag-share. Pati yung yung accountant. Kasi tinanong ako, bakit sobrang ka? Parang, ang tawag dito? Kasi Japanese nga silang lahat. Ako lang yung half Filipina. Parang nag-ano sila, ano yung mga trials ko in life, my life experiences, yung mga pains as well, yung mga trials, mga pagsubok sa buhay, and then how I became a Christian. Yun muna yung tinanong nila, bakit daw ako naging naniwala sa Diyos or naging Christian? Hindi naman Christian yung mga magulang ko daw. So, nagkaroon sila ng question about me, about my life, and tinanong nila, paano ka naging Christian and bakit? Parang kasi nga Buddhist sila. Naging seed siya, naging root siya ng pag-share ko ng gospel sa kanila. So, kinuwento ko kung paano ako naging Christian, and then siyempre yung pinaka-essence of the gospel, sinabi ko si Jesus. Si Jesus, hindi lang yung meron Diyos, kasi meron din naman silang sariling Diyos, Diyos-Diyosan, ganon, but my God is ganito. Siya yung lumikha ng whole universe, and then kaya ako nagbabasa everyday ng Bible, and then doon ako nakakahugot ng lakas and courage, and doon ako natuto magpatawad kasi pinatawad tayo ng Diyos through Jesus Christ. What He has done through Jesus Christ, we are all forgiven from our sins, and if we believe it. Ito kasing isa kong ka-workmate, office mate is nag-i-struggle siya about sa forgiveness. Parang yun yung napag-usapan, naging topic namin about forgiveness. And then the pain from betrayal. So ang dami ko kasing experience from yung pains and betrayals sa kapwa ko pang Pinoy. So share ko siya, and while I was listening to them, parang God was so amazing, no? God is so amazing talaga through the Holy Spirit. Nangungusap talaga ang Holy Spirit. Parang kino-construct na ni Lord sa isip ko na ganitong way mo sabihin, ganito muna yung sabihin mo, ito muna yung kwento na ikwento mo. Parang kino-construct na ni Lord yung mga paano ko i-share si Jesus. And eventually, nakarating din ako doon sa point na I was able to share the gospel, the whole gospel. So, I'm sorry guys, naputol yung wala na akong storage. So, in short, I'm praising the Lord na nakapag-share ako ng gospel, and please pray my office mates na yung seed na natanim ko sa kanila, magtuloy-tuloy sila. Parang yung Holy Spirit na si God na yung bahala magpalago ng seed na magbunga, magkaroon sila ng personal encounter with the Lord Jesus Christ. So please include them, my work, sa inyong prayers, please guys.
Thank you so much kasi wala na akong storage kaya nagmamadali talaga ako magsalita. So, I'm praying din na sana makabili rin ako ng Osmo Pocket. Yung 3, yung bago, yun. Kasi wala na talaga akong oras maglipat ng data, no, sa aking hard disk. So, sana meron akong Osmo Pocket. So, I'm praying for that too. So, ayan. I'm so blessed talaga sa workplace ko na ito. Actually, bunga talaga to ng panalangin talaga itong workplace ko na ito.